Hi fam! Welcome back and welcome if you're new to the channel. So, for the month of October, meron kaming challenge ni James. This is what we do from time to time whenever we feel like we have to tighten our belts pagdating sa budgeting kapag medyo madaming ginastos in the past few weeks or past few months. Naggagawa kami ng mga tipid challenge or budget challenge. So for the month of October, we are gonna do our best to stay within $500 budget, grocery budget for the two of us, for a family of 4. 2 adults and 2 fur babies. 2 kitties, si Oreo and si Coco. Kasi kasama syempre sila sa budget namin. Ang kanilang food, ang kanilang litter, and mga treats nila, mga supplies nila. So mag-a-attempt kami ni James to stay within $500 for the month of October. And of course, this is not our typical month. Ang gagawin namin, which we do also very regularly, parang every quarter, ginagawa namin to. We do freezer, fridge, and pantry purge. Inuubos namin ang laman ng aming freezer, ng aming fridge, ng aming pantry, para din ma-make sure natin na wala tayong food waste. Kasi notorious kami dyan sa food waste before mga previous years, and we are really doing our best to be better than that. Kasi mahirap na ang buhay, mataas ang cost of living. We have to be intentional and very wais sa pagbabudget. Nag-space out ako, guys. Alam mo na, brain ng nasa perimenopause. So, today, we went to Costco. Hindi na namin kayo sinama sa loob ng Costco kasi medyo maraming tao and we're trying to be discreet. We spent at Costco, ayan, $235.81. And ito yung mga, ayan, meron kaming cameo ni Duday. Ito yung mga napamili natin today at Costco. So may kape, kasi mahilig tayo sa kape, olive oil, trying to be healthy. Pero very sulit. Kasi ito, nagtatagal sa atin to be ng mga 2 months or more. Or more pa nga. And then of course, milk for coffee. Bumili din kami ng liempo. Bumili kami ng marble cheese. Ito, ang style namin ni James dito, i-cut namin into pieces and then ilalagay namin yung iba sa freezer para hindi masira. Bumili din kami ng home-cooked ham para sa sandwiches. Bumili kami ng toothpaste. Itong toothpaste and of course yung Jet Dry, matagal to gagamitin. We just had to buy this kasi naubusan na tayo. And mga side chips natin para pagka nagsasandwich tayo. Ito trinay natin bago ito sa Costco. Spicy pepperoncini and focaccia. Wow, hopefully masarap yan. And then itong Lay's, bago rin to na nakita natin sa Costco today. Basmati rice, 2 trays ng eggs. So, bali 60 pieces of eggs. We go through eggs very quickly. Mahilig talaga kami sa ebon or itlog. Ito, Italian whole wheat bread. Mahilig si James sa mga sandwiches. Tapos, ang gagawin namin dito, i-freeze din namin yung iba para hindi nasasayang sa ref. So, pagka kailangan na namin gamitin, pwede na natin ito. Bok choy, mahilig tayo sa bok choy. Sausaw lang yan sa bagoong, steam. Arugula, ako I love arugula talaga. Pagdating sa mga salads, so yan ang ating type of veggie for this veggie salad pala. And bumili tayo nito, naka-sale siya sa Batazos. Thin crust pizza. Sobrang sarap nito. $12 per box yan. Yeah. So, pag may mga moments na kailangan natin ng quick lunches or dinners, yarn. So, this is
worth $235.81. So meron tayong approximately $265 left for the month of October. Yun ang pagkakasyahin natin sa lahat ng mga groceries and meals natin for the rest of the month. I'll go through our fridge, our pantry, our freezer, and ipapakita ko din sa inyo yon, fam, para makita natin kung anong laman ng ref namin. And what we are gonna do, we are gonna plan our meals around what we have sa aming bahay. Para kung ano lang yung kulang, ang ibibilhin na lang natin na fresh, yung mga produce, milk, ganyan, yung mga gulay. Pero alam nyo, nasanay na rin kaming bumili ng mga frozen veggies kasi we find na mas, of course, it's frozen, mas nagtatagal siya, hindi ka nagsasayang ng pagkain kasi sa freezer, kung ano lang yung kailangan mo, yun lang din yung iluluto mo. So, ito ang ating fridge situation. Bago natin simulan itong challenge natin para you can see where we are at. Wala nang laman talaga yung fridge namin. Tinanggal ko lang ito. Ito. So, ito yung ating freezer sa garage. Let's see what we have here. Okay, so before we start this $500 challenge, I pulled out everything na meron kami sa aming pantry. It's not a lot, mga kapamilya. It's not a lot, fam. So, ikot natin yung meals natin dito. Bahala na si James mag-isip ng mga recipe niya. No, ako pala ang actually bahala sa pag-iisip ng meals. Siya yung execution. Siya yung magluluto. Ako yung mag-isip ng kakainin namin. By the way, guys, tingnan nyo yung aming Hi, fam! Kakabalik lang natin sa Atlantic Superstore para mag-top up ng ating grocery. So, we spent $65 sa Atlantic Superstore. Ayan. Itong ating mga pinamili. Guys, I know. We should not be eating chips. Yan ang ating guilty pleasure. So, bumili kami ng snacks for the week. Bok choy. Ito, kasi Thanksgiving this weekend. Magtatambay kami tomorrow dito sa bahay kasama ang Bermudez fam. Ito, bok choy. Alam nyo, sobrang na-addict kami dito. Ini-steam lang. Tapos, isasawsaw sa bago. Oh my gosh! Yarn. Tapos bukas
dahil meron tayong giniling sa fridge. Lalagyan to ng pork giniling. Ground pork. This is Taiwanese cabbage. Bumili lang tayo ng garlic. It's only 87 cents. Yarn, kamatis. Anak, remove yourself. Charot. And some Coke Zero kasi iinom daw kami tomorrow. Marami kaming mga stock ng alak. Yun lang. Ay, nakulog yung receipt ko. So, ngayon, nagpunta si James ng Superstore para mag-top up ng milk, onion, zero sugar na nilalagay namin to sa coffee at saka milk sa espresso. Some tomatoes. Yan. So, yung 4 lang na yan ay $23 na agad. Grabe. Let's see. Guys, meron na lang kaming $100 left for the month. 9 days pa? 9 days to go. Kaya. Let's see. See you on the next one. Hello. Welcome back to the vlog. So today, nag-top up kami na naman ng grocery natin. Let's see what we got. Guys, 1 week na lang. 1 week na lang malalaman na natin ang desisyon. Charot. Malalaman natin kung nakamagkano tayo. Kung pumasok tayo sa $500 Canadian dollars, $500 Canadian dollar monthly grocery challenge. This is for 2 adults and 2 kitties. So ito, nagpunta kami ng Costco. Siyempre, talagang ano ba yan ang labo? Sorry guys, amateur. So this is 63.94 Canadian. Some chips. Kasi pag nagbabaon kami ng sandwich, ito, loaf bread, nilalagay namin yun sa freezer para tumagal. Bok choy, lalagay sa sinigang, cucumber, and spring mix para sa lunch this week. Pork loin, ito is $6 off. So from 21.38 minus $6. And then, try natin itong $19.99 na Mocha Crunch bar cake from Costco. Of course, Costco. Panalo talaga si Costco. Yan ang aming mall sa New Brunswick. Tapos itong gabi, ang English ng gabi, that's $59 sa Asian store. And then, wala na, nailagay ko na sa fridge. Pero bumili si James ng Diet Coke na litro, 2 litro, 5. Ano ba yung ginagawa nila para makuha? 5. Ano ba yan? Charot talaga. 5.95 CAD. So, yan ang napamili natin today. So, fam, malalaman natin at the end of the month kung pasok tayo sa banga. Actually, mamaya, ika-calculate ko na so far with what we've bought so far for the month, kung nasaan na tayo, kung may sukli pa, para baka pwede pa tayong bumili ng gulay or something. Pero kung hindi, todo na natin to hanggang end of the month. And then end of the month, bibigyan namin kayo ng recap! Bye! See you on the next one! Hi fam! Welcome back or welcome to the channel. So, $500 Canadian grocery challenge for the month of October. Ano sa tingin nyo? Nagtagumpay ba kami or walay? Ano sa tingin mo, bebe? Nakamagkano tayo? So, ika-calculate natin together. $500. So, yung $500 grocery challenge natin for the month of October is for 2 adults and 2 cats.
2 kitties kami ni James. Kasama namin sa budget, syempre, yung needs ni Oreo and ni Coco. Actually, guys, $500 is malaki na siya for a family of 2 adults and 2 kitties. Kaya lang, talagang sumusobra kami most of the time dahil nga, alam mo yun, hindi masyadong intentional sa pagbabudget. Merong mga here and there na mga things na binibili ka at hindi naman kailangan. So, this month, we really did our best to be intentional about what we buy from the supermarkets, and talagang inubos namin ang laman ng fridge namin, ng pantry, at saka ng freezer. Hindi man inubos, pero may mga natira pa actually right now. Pero talagang trinay namin ang best namin na use up. Without further ado, dami ko sinabi, no? Justify pang Inday. Charot. So, at Costco, we spent $235 plus 81 cents. Twice tayo nag-Costco actually. May isa pang Costco. Parang pahabol ito. Plus 63.94. And then sa Superstore, 65. And then Sobeys, 28.94. Plus, sa Spice Store, ito yung sa Asian Store. Plus, Walmart na 5.95. Plus, Superstore ulit na 23. Tan! Parang may kulang. Bakit ganun? $428? May kulang tayong resibo. Ano yan? Basta October. Superstore. 65. 23. Sobeys. Ayun. Sorry naman. Dollarama. Plus 41.40 sa Dollarama. $469.63. May isa pa? October to. Ano to? Charot talaga tong asawa ko. Ay, same ito, be. Ito yung $23, oh. Ba't dalawang resibo? Sa Superstore? Oo, hindi yan. No, this was October 28. 21 yung isa. Ay, ito po. Ano ba yan? Akala ko, okay na. Super. Plus, pero hindi, pasok pa rin sa mga kaibigan. Plus 23. Ay, $492.63. May saklit pa. $7.37. So, we did it. Success tayo sa ating $500 grocery challenge, mga kapamilya and kapatid and kaibigan. Yun lang. So, gagawin natin ulit ito sa 2026. Kasi November and December, medyo maraming kailangan bilhin. Kasi uuwi ako ng Philippines in December. Yun lang. Thank you for watching, guys. Maraming salamat for tuning in. See you on our next video. Bye!